Umaga po. Ngunit salamat po sa presensya ng mga narito. At last week po, nag-celebrate tayo ng anniversary. Talagang punong-puno po ang ating church. So, nawa po ay maging goal po natin na ma-fill up din po yung kabilang. Ito po, yung ating extension at hindi lamang po during anniversary but every Sunday ay natural na lang po sa atin ang madaming attendees. Ayan po. Tayo po muna yung manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tunay po na ang inyong presensya is in this place at naniniwala po kami na tinanggap niyo ang aming papurit pasasalamat. At sa umagang ito, as we listen to your message, patuloy niyo pong gawing matabang lupa ang aming pong mga puso. We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Po, good morning din po sa mga kasama po natin online. So, ang mga nakaraang buwan po ay lagi naman po actually, may mga sumisikat na mga tagline. Yan po. Meron po kayo makakahula. Pero wala po akong prize. So, yung expression po na maliban sa shemenet, alam mo po yung shemenet, na naging kanta na po, yung shemenet. Ay, ang isa po sumikat na tagline ay, ano po kaya? Hindi ko na po maalala, Your Honor. So, napakadami pong meme patungkol po dyan sa hindi ko na po maalala, Your Honor. So, ginawan po yan ng meme ng mga Pinoy. Alam niyo naman po, ang mga utak ng Pinoy ay mahilig sa katatawanan. So, sa dinami-dami naman po kasi ng tanong sa ex-mayor ng Bamban, ay nung pagdinig po sa Senado, sa Kamara, ang sagot niya po palagi ay, hindi ko na po maalala, Your Honor, or I'm sorry, Your Honor, hindi ko na po maalala. Sa totoo lang naman po kasi, tayo po ay mga taong madaling makalimot, lalo na po sa mga utang. Ayan. Minsan po nalilimutan natin, hindi na natin po nababayaran yung mga utang. And maliit, malaki, ayan po, mga tao po ay madaling makalimot. Sasabihin, uy, bayaran mo yung utang mo sa akin. Utang. Di ba, nagpasabay ka ng Coke nung nag-7-Eleven? Oh, bayaran ko na yun ah. So, madali po tayong makalimot sa mga ganyan. Meron po isang storya, mag-asawa po, at nagpunta po sila sa grocery. So, namili po sila at siyempre po, pag namimili po ang mag-asawa sa grocery, may checklist, yan po, mga listahan. At dumiretso na po sa counter at nagbayad na po. So, okay naman po at nag-drive na po ang asawang lalaki. At pagdating po doon sa bahay, nilagay na po ang mga sinupermarket. Pero sabi niya, parang may nalimutan ako. So, isip siya, ano ba yun? Binalikan niya yung kanyang shopping list. May mantika, may gatas, andito naman yung gulay. May nalimutan ako. Ay! Nagulat po. Sorry po, nang gising lang. Nagmamadali siya at kinuha niya yung susi ng sasakyan. Nalimutan ko yung asawa ko sa supermarket. Sa lahat na malilimutan niya, yung asawa po. Meron na po bang ganyan? Baka nakalimutan niyo po yung asawa niyo sa mall o sa supermarket. Naku po. Wala pa naman po. Madami lang po nag-react. Wala pa naman po. So, napakadali po nating makalimot. Kwento lang po yun, hindi po yun true story. Hindi naman po ako nalimutan ni Brother King sa supermarket. Minsan po kasi sa pagmamadali po natin, ang dami po nating nakakalimutang bagay. Halimbawa po, sa bahay po ni Pastora,
Hindi ko lang po alam. Siguro ako na lang po yung example ko, pero madami pong nakakalimot sa bahay ni Pastora. Sabihin po ni Pastora, kunin mo na dito yung yung doy-doy ni Lali at ni Tepi. Tapos po minsan lumipas na po yung isang linggo, hindi naman po isang linggo, 3 days lang po. Andun pa rin po sasabihin, ilang araw ko nang pinapaalala sa'yo, hindi mo naman naaalalang kuhanin. Nakakasabi lang po sa atin, malilimutan natin agad. Dito po sa chapel, lagi pong may naiiwang aqua flask. Ayan po, yung mga guilty po dyan, may magte-text po, Pastor Rachel, baka po may nakita po kayo dyan na kulay green na aqua flask kasi po naiiwan ko po. Ayan po, lagi pong ganyan, may naiiwan po. Sasabihin nila, Ate Jules, ang dami na, maiipo na po nila ang isang buong, makakagawa na po ata sila ng isang cabinet ng lost and found po ng mga naiiwang aqua flask at mga payong. Ayan po, baka may mga maiiwan na naman pong payong. Dami po nating nakakalimutan. Sana lang po, meron po akong ka-service tuwing Monday. Hindi ko lang po alam kung sino yung ka-service ko na yon. Tuwing na lang pong bababa siya ng sasakyan, sasabihin ko, uy, baka may makalimutan ka. Dahil hindi na po ako pwedeng bumalik dahil malayo po yung aming pagitan. Sabi niya, hindi, naalala ko na lahat. So, no isang beses po, sabi ko, may nalimutan ka ba? Wala, maakala mo sa akin. So sabi, bye-bye. Sabi, sure ka, wala ka nang nalimutan. Maya-maya po, nagdadrive po ako. Zug, zug, zug. May humahagis po dun sa may driver, ay sa may passenger side. Yung po pala, naiwan niya yung salamin niya. Tapos, maya-maya po, nag-text po, may nag-message po sa akin. Yung katrabaho po pala niya, sabi, Ate, pinapasabi po ni Matthew na iwan po niya yung cellphone niya. Baka po kasi maiwan niyo sa sasakyan. So, hanapin niyo na lang po. Yan po. So, lagi po tayong nakakalimot how quickly we forget things. Ang sabi po sa mga research, within 1 hour, 50% ng information na pumasok sa atin ay malilimutan na natin. Within 1 hour. So kung tayo ay nakinig ng lecture, nanood tayo ng TV, or kung ano pa man, 50% of those information na naipasok sa iyong isip ay wala na. And then, within 24 hours, 70% ng information na nakuha mo within that day, ay makakalimutan mo na rin. And then within the span of 1 week, 90% po ng information na ano man po, yung pumasok sa atin, whether news, whether chika, whether nabasa natin sa FB, whether sinabi ng kaibigan mo, ay nawala na din po sa ating isip. Halimbawa po, kahit po gano'ng kaganda yung mga staff po, tuwing magdi-discussion na lang po, sasabihin nila, alam nyo, grabe yung preaching ni Pastora. Wow, wow talaga. Tapos sabihin po nila na, ang ganda. Pero pag staff na po at tatanungin ni Pastora, so ano yung mga nakuha nyo sa preaching? Para po mga estudyante. Ano nga ba yun? Teka po, titignan ko po sa aking notes. So minsan po, kahit minsan gaano ka-wow, ay nakakalimutan pa rin po natin. Now, why is that? Kasi po dinisign ni Lord ang ating brains para po i-filter yung mga dapat nating tanggaping information. Yung sa tingin nating useful, ito yung mai-register sa ating brains. At yung mga sa tingin natin na hindi kagamit-gamit ay siguro ilalagay na natin sa recycle bin, sa trash ng ating mga utak. We constantly take in information, but we do not realize that we also suppress information. Minsan kakasabi lang nga po, tapos
yun, parang hindi nga po yung tawag na parang pumasok sa isang tenga at lumabas po sa kabila. Hindi po natin siya natanggap. At sa ating pong kapanahunan, napakahirap pong hanapin ng truth. Lalo na po kung involved ang social media. Hindi po natin alam kung alin ang fake news, hindi po natin alam kung ano yung katotohanan dun sa mga nabasa natin. And millions of information ang pwede po nating makalap every day, lalo na po if we spend time sa Facebook. And ilan po doon yung fake news at ilan po doon ang useful sa ating pong mga sarili. Pero yun nga po yung design ni Lord. Kaya trying to remember everything can cause neurochemical chaos, magkakagulo yung ating mga brain cells dahil hindi naman siya dinesign na tanggapin ang lahat ng information na pwede nating tanggapin. So, sa ating po mga human beings, selective po talaga yung ating mga nare-retain na information. So, ang ating text for this morning is found in 2 Peter chapter 1 and verses 12 to 19. At ito po yung part 2 ng ating pong God's Word, I Believe. So, naalala niyo pa po yung ating pag-aaral patungkol sa pagtatanim ng Word of God sa puso. At ngayon naman po, basahin po natin ang ating talata. So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body, because I know that I will soon put it aside as our Lord Jesus Christ has made clear to me. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. So hanggang 15 na lang po muna yung ating babasahin. So, kung last time po ay tinalakay natin yung patungkol sa paglalagay ng Word of God sa ating puso, kasama din po yung ating minds, yung ating isip, na dapat po mailagay din po natin sa ating isip ang salita ng Diyos. So sa binasa po natin, 3 beses pong sinabi ni Peter yung kagustuhan po niyang magpaalala. Yung kagustuhan po niyang mag-remind sa kanyang readers kung paano po kaimportante yung salita ng Diyos. Binanggit po niya doon sa talata mula verse 12 hanggang 15. Sabi nung sa una, I will always remind you of these things. And I think it is right to refresh your memory. And yung sa verse 15 po sabi, you will always be able to remember these things. So, sinasabi po niya, he's reminding, he wants us to refresh, and he wants us to remember. Sa Tagalog version po, hindi ko na po naipasama, yung verse 12, kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paaalalahanan tungkol dito. So pagpapaalala ni Peter sa kanyang mga churches na sinulatan niya. Nung sinulat po kasi ito ni Peter, sabi naman po niya dun sa talata, ayan, I will make every effort to see that after my departure, dahil alam niya na malapit na siyang pumanaw. And alam niya na kailangan niyang ihabilin ito sa kanyang mga inaalagaang churches, yung kahalagahan ng salita ng Diyos na manatili sa kanilang mga isip. So, yung verses 12 to 15, 3 beses pong sinabi ito ni Peter. Naroon po siya dun sa remind, pagpapaalala, na yakapin yung katotohanan na meron doon sa Word of God, doon sa Scriptures. And imposible po kasi siyang magpaalala o mag-remind kung hindi naman po niya alam. Paano ka magre-remind sa tao kung hindi naman niya alam in the first place kung ano yun? So, Peter is reminding them because they already know the truth. Pero, kailangan pa rin silang mapaalalahanan.
Halimbawa po, hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao, halimbawa po kay Kuya Jake, nakita ko lang po si Kuya Jake. Kuya Jake, tandaan mo yung chords ng This is the Day, ha? Huwag mong kakalimutan yun. Kung hindi po na naman alam ni Kuya Jake mag-gitara or keyboard, hindi lang natin sure, baka alam pala niya. Hindi natin sure, secret pala, alam niya po yun. Pero hindi mo pwedeng sabihin sa tao, mag-remind ka ng something na wala naman silang kaalam-alam. So, ganun din po si Peter. He is reminding his readers, knowing na alam naman na nila to. Pero, kailangan lang nilang mapaalalahanan dahil nga tayo ay mga taong makakalimutin. And he is reminding them not just mga paalala, but the truth that is found in the Bible. Yung mga paalala po niya, yung mga sinulat po niya in verses 1 to 11, maaari nyo na po yung basahin sa inyong mga sari-sariling personal devotion, Bible study. Meron po siya dyan, dun sa first verses, sa mga unang talata, yung po yung mga sinasabi niyang alalahanin nyo. Sa verse 16 naman po, 16 to 19, ito po yung truths. For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power. But we were eyewitnesses of His majesty. He received honor and glory from God the Father when the voice came to Him from the majestic glory saying, "This is my Son whom I love, with Him I am well pleased." Verse 18, we ourselves heard this voice that came from heaven when we were with Him on the sacred mountain. We also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. So ito yung katotohanan na sinasabi ni Pedro sa kanyang mga readers. So kung sinasabi po natin na yung mga brains po natin ay nafi-filter lang, yung mga nais nating tanggapin, what does it mean para po sa isang mananampalataya? Ang una pong tanong is, kasama ba yung Word of God sa mga importanteng bagay na tatanggapin ng ating brain? Nakatag kaya siya sa ating brains na importante, kailangan ko itong maalala? If yes, binabasa po ba natin ang Word of God at inilalagay ba natin siya as useful? I will retain it, lalagay ko to sa aking isip dahil ito ay kagamit-gamit. Pangalawa, kung ito ay kagamit-gamit, then are we regularly filling our minds with God's Word? Kung alam natin na ito ay kagamit-gamit, ito ba ay nilalagay natin sa ating utak? Kung oo, ano yung mga ginagawa natin kung tayo ay mga taong mabilis makalimot? Dahil tayo yung mga taong mabilis makalimot, ano yung mga paraan natin para ito ay ma-retain, maipaalala, ma-refresh, ma-remember sa ating mga utak? Remember, si Peter po ay hindi doktor, hindi po siya brain scientist. Siya po ay mangingisda, sabi po kanina doon sa ating Lord's Table. Pero dahil alam niya, ito, common, ng mga tao ay talagang madaling makalimot. Kaya ito yung reminder niya doon sa mga churches na kanyang sinulatan. To fill your mind with God's truth every day. Araw-araw. Since tayo ay mga taong makakalimutin. So tulad po nung pagtatanim ng Word of God sa ating puso, ito ay nag-grow, ito ay nag-germinate. Alam natin, kasama po magka-partner po yung ating puso at ang ating isip. Hindi po natin siya mapaghihiwalay. Kung ano yung laman ng ating isip,
Yun yung bababa sa ating puso. Kung ano yung nasa puso natin, ayun din po yung maiisip natin. Magkaakibat din po sila. So we cling to God's Word above everything else. And yung pagiging kadikit po natin ng Word of God, ito po yung evidence ng ating salvation, yung ating paglago. Basahin po ulit natin yung verse 12 to 15. So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body, because I know that I will soon put it aside as our Lord Jesus Christ has made clear to me. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. So ito pong 12 to 15 ay practical lang naman yung tinuturo o sinasabi ni Pedro. At sinasabi niya is to keep reminding yourself with God's truth. Paalala mo sa iyong sarili ang katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. At ito po yung pinakapunto ni Peter sa lahat ng kanyang letters. He keeps on writing to the same churches just to remind them. Binibigay niya warning na kailangan mapanatili ninyo yung spiritual intensity and to make every effort that you continue to grow and you continue to increase your faith. Patuloy kayong lalago sa inyong pananampalataya. Patuloy kayong magle-level up sa inyong paglakad sa Diyos. Kaya ito reminders for Peter. Dahil ayaw niya na manatili ang mga Christians na naglalakad lamang doon sa pata. Gusto niya tayo ay umangat sa ating pananampalataya. Kaya po sa atin, nandiyan po yung mga soul leaders to remind us, pag tayo ay minsan na nakakalimot, na dadapa sa ating pong paglakad sa Panginoon. Andiyan po yung ating mga preachers, pastors, para magpaintindi, magpaliwanag sa atin ng nilalaman ng scriptures. Dahil kung sa ating sariling pag-aaral ay marahil kukulangin tayo. That's why we need our pastors para yung Bible study po. Napaka-importante dahil hinihimay po, biruin nyo, isang verse lang, isang word lang po, nahihimay po natin siya ng isang oras. Para po tayo lumago sa pananampalataya. We need our fellow Christians na nakakakita po ng walk natin with God to remind us also para hindi po tayo matitiso, tayo po ay magpapalakasan, tayo po ay magbibigay ng kalakasan, magbibigay ng encouragement sa bawat isa. So kailangan po natin ang bawat isa, ang ating po mga pastors, ang ating po mga leaders, ang mga nagtuturo po sa atin, sa mga mom soul, mga dad soul, sa mga iba't iba pong group ng soul. So Peter is reminding them of these things. And these things, sabi nga niya, even though you already know them and are standing firm in the truth, you have been taught. So ano po yung panghahawakan nating sinasabi ni Pablo? Pinapaalala niya sa atin that we should be growing in our faith. Hindi po tayo pwedeng idle sa ating faith na walang galaw. Wala pong level up. We need to keep on growing. We need to keep on standing firm. Sabi po in Hebrews 5:13 to 14, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. So ito, ginagamit po natin to pang
kumpara doon sa level ng ating maturity bilang Christians. Reference po natin. Alam po natin yan, ang mga babies, kakapangalak lang po ni Ate Portia at praise the Lord po at safe po sila, safe ang delivery. At si baby, yung baby na ipinanganak ni Portia, dahil siya ay marahil 2 days pa lang yata, or 1 day, ang kailangan lang po niya sa kanyang buhay ay milk. Milk lang po siya for the first few months. Yun lang po yung kailangan niya. Pero pagka tungtong na niya ng 6 months, kailangan na po niyang kumain ng solid food. At pag naging ka-age na po niya si Gimel, si Alicia, kailangan na po niya ng solid food, ng kanin, ng tinapay. Si Gimel, miya't-miya po yan may kinakagat na tinapay. Hindi na po siya nakukontento doon sa milk. Bagamat kailangan pa rin po niya ang milk, pero meron na po siyang sinasali dito. Ganon din po si Alicia, magkaedaran po yata sila. Pero kung ang edad na po nila ay katulad ni Lali at ni Tepi, ang milk po ay supplement na lang po sa kanila. Hindi na po ito yung main source of nutrients. Ano na lang po yan, additional. Nag-milk po sila dahil ito po, minsan pampatulog po nila or pagka gusto lang po nilang humiga, pampadagdag lang po. Pero lagi pong pinapaalala sa akin ni Dr. Marina, kailangan na nila ng balanced diet, full meal, na may meat, may veggies, may kanin, may fruits. Dapat daw po araw-araw, yan po yung mga kinakain nila. Lalo naman po sa ating mga malalaki na po, di ba? Kailangan na po natin ng full meal. Ilang beses po? 3 times a day po, pero pwede naman po yung small frequent feedings. Small lang po. Hindi po big frequent feedings. O pwede naman po kumain kung kailangan po mag-gain ng weight. Yan po. Nasa sa inyo po yan, kung choking o ano. Parang hindi po balanced diet yon. May kilala po ako may favorite sa choking. So sa atin po, full meal. Full meal na po ang kailangan natin sa araw-araw. So ganun din po sa ating walk with God, miski last week ka lang nakakilala sa Panginoon, ay hindi magtatagal. Hindi ka na lang mananatiling ganun. Dapat meron po tayong galaw na i-apply na natin yung salita ng Diyos sa ating buhay. Lalo na po kung tayo ay 1 year, 2 years na po kay Lord. Dapat po yung mga naririnig nating preachings ay nakakabit na po sa atin. Hindi na lang po natin siya na-absorb tuwing Sunday, pero dun sa everyday na buhay natin, kabit-kabit na po sa atin yung salita ng Diyos. Hindi na po natin tatanungin, mali kaya ito, tama kaya ito, dahil ito na, kakabit mo na yung salita ng Diyos. At ito, yun na, natural na sa paglakad mo. Na alam mo kung ano yung ikalulugod ng Panginoon at ano yung mga dapat nating iwasan. Dahil kakabit na siya sa atin. Natural na siya. Lumalabas na lang sa ating bibig yung Word of God. Lumalabas na lang sa ating kilos yung mga narinig natin sa preaching. So, ganun po. Yung sinasabi ni Peter, that we must continue to grow in faith. And even though the original audience knows these things, si Peter is going to remind them. Si Peter kasi parang yung mga si Peter, si Pablo, para sila kasi mga nanay, mga parents. At ang mga parents po, parenting po is 90% reminding your kids of the 10% na tinuro mo sa kanila.
Mag-agree po ba yung mga parents? Ang parents po ay 90% na pagpapaalala nung mga 10% na tinuro nila. Halimbawa po, napaka-basic. O ako po, bilang anak, mga paalala po sa amin nung bata. Kahit po, alam naman po namin na maliligo naman. Pero, bakit po gabi-gabi laging sinasabi, maligo na kayo? Gabi-gabi pong pinapaalala. Hindi ko po alam, siguro po, typical yun sa mga bahay. Maligo ka na maligo ka na maligo. Pagdating po kasi sa amin sa bahay, bawal po kaming umupo sa sofa. Lalo po bawal pumasok sa kwarto pag hindi po nakaligo. Yun po yung, binding rule sa bahay talaga. Bawal pong umupo sa sofa. Pwede po doon sa labas na sofa, doon sa area ng mga guests. Pero doon po sa family room namin, yan po, bawal po talagang tumungtong dyan ng hindi nakabihis ng pangbahay. Gabi-gabi naman po yun, kahit alam naman po ng mga bata na marunong naman tayong maligo, nire-remind pa rin po tayo ng ating magulang na maligo. Ano po pong nire-remind sa atin ng magulang? Mag-toothbrush, yan po, sabi po ni Ate Jules. Tama po. Lagi pong nire-remind yan, anak, mag-toothbrush ka na. Baka naman po matanda na kayo, nire-remind pa rin kayo ng mga magulang. Parang may mga natatawa po, may mga nagre-remind pa rin po siguro. Lagi po nire-remind sa atin mag-toothbrush. Alam ko po at some point na ipaliwanag na po sa atin ng ating mga magulang na ang epekto ng hindi pag-toothbrush. Di ba? Tayo po ay mapupunta sa dentista dahil mapapastahan tayo or worse, bubunutan or kung isi-save po yung ngipin, iro-root canal na napakasakit po. Pero, minsan po, ilang araw na pong tuyo yung toothbrush doon sa CR, parang hindi po nagamit. Lagi po tayong nire-remind. Ang dami pong reminder sa atin. Yung mga bata, sasabihin ng magulang, empake nyo na yung mga gamit nyo kasi walang magdadala niyan sa school. Pero, ayan, may tatawag pa rin po, ma, nalimutan ko yung assignment ko. So, ganun po yung parenting, reminding their children, our children, of the things that we taught them. Napaka-konti lang nga po nung mga naituturo, pero lagi po tayong nagpapaalala. Sa Hebrew po, or dun sa mga Jews, during the time of Moses, at ginagamit pa rin po ng mga traditional Jews, meron po silang nilalagay sa kanilang forehead. At ito po ang tinatawag na phylacteries. Asan po yung picture? Ayan po. So ito po ay nakatali na leather box. Nakatali po sa kanilang mga noo. At ang napapaloob po dyan sa leather box na yan ay mga scriptures. Mga word of God. Usually po, ayon po dun sa aking nabasa, yung mga Jews na gumagamit niyan ngayon ay ginagamit nila yan sa morning prayer. May nakabalot din po sa kanilang mga kamay, sa braso, at sinasabi po na ito ay mga scriptures din po. So ganyan po literal yung reminding or mailagay sa ating isip literal ang salita ng Diyos. Sabi po in Deuteronomy 6, verses 6 to 8, "These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children, talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads." So, literal po, yung mga Jews na nilalagay po nila talaga ito sa kanilang mga noo. Para po hindi talaga nila kakalimutan
ang salita ng Diyos. Sa atin naman pong kapanahunan, bagamat hindi na po natin yan syempre gagawin at ginagamit, pero tayo po, I believe, meron din po tayong mga simple reminders ng Word of God. Meron pa po siguro dito yung nagpapalit ng verses every day, yung mga natanggap nyo po nung birthday ninyo dito sa BCC. Ito pa yung mga Word of God na pwede po nating binabasa every day to keep reminding ourselves of the promises of God. Doon naman po sa mga moderno na, ito na po yung mga notif natin sa cellphone, yung VOTD from YouVersion. Diba? Ako po, excited po ako pagka nag-notif na yun kasi, ay, ano kaya ang verse of the day? Kasi talagang naman pong sumasakto naman yung mga verse of the day ayon doon sa iyong pangangailangan. It's a simple reminder ng salita ng Diyos para sa atin na pwede nating dalhin all throughout the day. Pwede natin siyang i-meditate all throughout the day. Ay, nga pala sabi kanina, do not be anxious about anything. Yan na naman, anxious na naman ako. Paalala ni Lord, hindi nga pala. So, ganun din po yung ginagawa ni Pedro dito. He's reminding of these things, these truths. And sabi nga po doon sa verses 13, He's going to remind them as long as He lives. Habang siya ay nabubuhay, papaalala niya ito. Sabi niya in verse 14, For our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon leave this earthly life. So marahil pinakita na ng Panginoon kay Peter na siya ay malapit ng umuwi. Kaya nagbibigay na siya ng mga huling habilin, mga paalala doon sa kanyang mga may iwan na churches. Bakit po importante? Because the greatest legacy that we can leave is pointing others to Jesus. Kumbaga kay Peter, ito na lang yung last will and testament niya. Ang mag-remind ng mga katotohanang nakita niya at narinig niya. Because the Bible isn't a book of myths and legends. Ano po ba nangyari? Ano pong kamatayan ang nangyari kay Peter? Peter was crucified upside down. Along with the iba-iba po, kamatayan ng mga 11 disciples. At sinasabi din po, it is believed also that his wife was crucified the day before he was. At sinasabi po na yung parting message niya sa kanyang wife is, Dear wife, remember the Lord. Yun yung huli niyang sinabi sa kanyang asawa. So sasabihin po ba natin ang Bible ay myth? Dahil yun yung huling sinabi niya sa asawa niya. Sinong mamamatay para sa isang myth? Paano natin sasabihin na hindi katotohanan yung sinabi ni Peter? Pinanindigan niya ang katotohanan about Jesus Christ. Kaya siya na-crucify. And yung mga disciples, ganun din ang naging kanilang kamatayan because they believe that Jesus was the Son of God and He was raised from the dead after 3 days. Siguro kung isa lang, kung si Peter lang, baka hindi pa tayo maniwala, pero lahat ng disciples ay nanindigan dito sa katotohanan ito. The apostles went to their death because they knew the truth. And they would never forget the truth. At ito yung pinanindigan nila until the end. Kaya masasabi natin that we can trust the Bible. We can fill our minds with God's truth because we can trust the Bible. Basahin po natin yung verses 16 to 18. For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of His majesty. He received honor and glory from the Father when the voice came to Him from the majestic glory, saying, This is my Son, whom I love, with Him I am well pleased. For we ourselves heard this voice that came from heaven when we were with Him on the sacred mountain.
Verse 19, we also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. So ito sinasabi ni Peter. Kung bibigyan po natin ng description si Peter sa ating kapanahunan, sa barkadahan po kasi may mga OA. Alam niyo po yung mga OA. Halimbawa po sa aming barkada, may 3 OA po. Ako po, aamin na po ako. Ako po yung isang OA. Maulaan niyo po kaya. Yung 2 po ay, ayan po, nandito po sila sa aking harapan. OA po kasi laging parang ano yung reaksyon. Ba? And imagine natin, di ba si Peter, kaya po ang portrayal kay Peter, siguro po si Kuya Chris yung next na Peter natin. Next na Peter natin po sa Dakilang Pag-ibig, ano? So, marahil, kwento niya ito, full of passion. Uy, maniwala kayo. Nasabi ko sa inyo, totoo talaga, nakita ko talaga si Lord. Tapos may nagsalita doon sa heaven, yung God of, grabe, para akong nanlambot ako, hindi ko alam gagawin ko. Siguro, ganun po yung kwento. Kasi syempre, minsan po, pag walang kalatoy-latoy yung nagkukwento, parang, tapos, tagal naman. Di ba? Pero pag ang nagkukwento po ay full of, animation, at ma-imagine po natin si Pete, niwala kayo sa, ito yun. So, siguro si Peter, maniwala talaga, grabe. Pag kayo talaga nandun, talagang baka naimatay na kayo sa, talaga yung glory ng Lord. Ganun po siguro yung kanyang zealousness. Full of passion po yung kanyang pagkukwento. At alam natin na nagsasabi ng totoong tao kung paano niya i-deliver ang message niya para kumbinsihin ka na maniwala ka kasi totoo talaga to. At some point siguro iniisip natin, siguro kung nakita natin at narinig katulad ni Peter ay ganun din siguro yung ating pananampalataya sa Panginoon. Pero sabi nga po ni Jesus kay Thomas, you believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me. So how can we trust the Bible? Una-una po because the Bible says so. Di ba po kinakanta natin, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. So, I know that Jesus loves me because the Bible tells me so. Ito yung pinaniniwalaan ko, yung Bible. Second, there is power when you read God's Word. Pag tayo po ay nagbabasa ng Bible, it changes us. It strengthens us. It gives us power. Power to change, power to transform. Patunayan na po natin yan. Yung ating po mga yearly theme sa ating church, napatunayan po natin, totoo. Himay-himayin po natin yung yung Bible, yung parts of the Bible. Naranasan naman po natin na ito'y totoo. Remember, last year po, ano pong theme natin? Ay, nalimutan na po nila. Ano pong theme natin last year? Camels are coming. And indeed, camels came. Ang dami po nagpatotoo. Spiritual camels, material camels, malalaki pong camels, mga kotse po ng camels, nagsidatingan, camels na mga business. Totoo po, nagsidatingan po yan. This year naman po, anong team natin? Ala ko po hindi ko masasabi. Look up and lift up your heads. Kasi ang dami po ipapakita sa atin ni Lord ng mga visions and dreams. At ang mga visions and dreams na pinapakita po sa atin ay
Totoo. Totoo po yung mga yan. Hindi po siya naisip lang natin na vision, pero totoo. Naalala niyo po nung sinabi ni Pastora, siguro ilang Sundays ago, na yung barrenness ay tinanggal na ni Lord. Nagpatotoo po si Sister Mitch. Ano po nangyari? Na-open po ang womb ni Sister Mitch. At alam niyo po ba, hindi lang po womb ni Sister Mitch ang na-open. Ang womb ko din po ay na-open. Ayan po. Ito po ay totoong unexpected dahil habang ngayon po ay sinabing, Ephrata. Iba po ang mga pinananalangin ko, pero iba po talaga ang mga plano ni Lord. Ang womb ko po ang na-open. So next year po, talagang madami na pong baby. So madadagdagan na po ang 2 Lali at Tepi. So, tingin niyo po, nakapanaginip, ayan po, konting kwento na lang po. Kasi hindi lang po kasi sa SAF. Earlier this year po kasi, napanaginipan po ako ni Mars at saka ni Clarice. Tapos parang sabi ko, Lord, siguro po yung iba po na kailangan ng baby. Pero napanaginipan po nila ako. Kaya sabi ko, ay, siguro may plano si Lord. And ito pong mga nakaraan, may mga naka-vision po nung fetus doon sa pinost po ni nung BCC, sa BCC po na God's Word, I believe, preaching ko nga pala yun. Yung seed, ang tingin po nila ay fetus. So, tapos po, nung mga nakaraan po, may mga naka-vision po si Ate Jet. Nakalaang linggo po, naka-vision daw po ng mga babies. 3. 3 babies. At iyon nga po, ay totoo naman po pala. At totoo naman po talaga ang salita ng Diyos. Diba? And I believe na hindi lang po ito nagtapos sa akin. Madami pong i-open na womb ang Lord Jesus sa atin. Siyempre po doon sa mga may asawa at nagpapanalangin na po sa Panginoon ng baby. So, the Lord will open your womb. Ako nga po, hindi ko po talaga ito inaasahan. At ang Lord po ang nag-open ng aking womb. Kasama po yan. Naalala niyo po yung last preaching din po, last preaching po ni Pastora, destroying demonic gates. Meron po palang mga hindi nakapasok na camel. Pero may na-destroy na natin. Kaya meron po mga pumasok na camel. Sa amin po, may pumasok na camel. Hindi lang po yung baby. Meron po kaming camel na pumasok. Kaya po sasabihin natin, hindi po ba totoo? Magsalita ng Diyos. Hindi po ba tayo maniniwala doon sa... Hindi po ito coincidence. Lahat po ng mga visions and dreams ay talaga pong magkakadikit. Dahil ito po yung sinabi ng Panginoon, that if we look up and lift up our heads, we will see wonderful things. And indeed, we have seen things. Kaya po wag po kayong mahihiya kung meron po kayong na vision during preaching or during your quiet time. Sabihin nyo, ay baka ano lang yun, sa sarili ko lang. Hindi po. Yung mga visions po natin, talagang ito po kasi yung mensahe ng Panginoon sa atin for this year. At ang desire po ng Panginoon is, hindi lamang po ito sa piling tao na maipakita ang mga visions na ito, kundi nais ng Panginoon na lahat ng nasa BCC ay makita po yung sinasabi ni Lord, you will see great things. Na tayo ay makakalagpas doon sa beyond, doon sa ating physical realm. Makakaabot po tayo sa spiritual realm if we just believe, if we just hold on to the truth na sinasabi ng Bible, totoo. During pandemic,
Nire-recite po natin yung Psalm 91, dinedeclare po natin, akala po natin, makasama lang sa sasabihin natin. Pero, ano po nagawa sa atin ng Psalm 91? We were protected. Doon po sa ilang years na tayo ay pandemic, marahil ay iba po sa atin, nagka-COVID, pero tayo po ay narito. Tayo po ay nakatayo, tayo po ay nagsasaya, kumakanta sa Panginoon dahil po tayo ay, sabi nga, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Nandun tayo sa kalagitnaan ng chaos, but we were blessed during the pandemic. Ang dami pong pagpapalang dumating sa atin. And even now, still, mga pagpapala ay bumubuhos. So ang Word of God po has the power to save. It has the power to change. It has the power to transform our lives. Kaya po yung biblical interpretation, it is not a private matter. Yung biblical prophecy po, nireveal po ito ng Diyos, ng Banal na Espiritu, sa iba't ibang tao over the centuries, and yet, sila po ay magkaka-relate, magkakadugtong, iisa lang po ang pinatutukuyan, at that is the Lord Jesus Christ, our Savior. Kaya, ang biblical interpretation po is not a private property. And biblical prophecy is hard to understand. Kaya po hindi natin sasabihin na gawa-gawa po ito ng tao. Kaya ito yung sinasabi ni Pablo, hindi ko to gawa-gawa. Ito ay nanggaling sa Banal na Espiritu at ito ang gusto kong maalala nyo, mailagay sa inyong isip. Biblical interpretation can only be achieved through the ministry of the Holy Spirit. Hindi po galing sa prophets ang prophecy. Sila po ay instrumento ng Panginoon through the Holy Spirit upang sabihin ang nais ng Panginoong ipabatid. Hindi po nagmula ang prophecy out of man's will, but it is God's will. So, yung Holy Spirit po, ang Banal na Espiritu, our senior partner, is the key to accurate interpretation of the Bible. So, as we fill our mind with God's truth, we must continue to rely on the Holy Spirit. Dahil nasa Kanya ang accurate interpretation. Sinasabi ni Peter, ang argument niya dito, hindi niya pauso yung mga pinagsasabi niya, hindi niya inimbento. Hindi sila nag-imbento gamit ang kanilang imagination, kundi kung ano yung nilagay ng Banal na Espiritu, inimpress ng Banal na Espiritu sa kanilang isip at puso. Ito yung sinabi nila. No prophecy and no scripture came about by an act of human will. It was not the apostle or prophet's decision. Hindi po nila decision, ay ito ang isusulat ko. But God determined kung ano ang kanilang ilalagay dito. Isa pong example dito ay ang kwento po ni Balaam. Si Balaam po ay inutusan ni Balak. Inutusan po siya ni Balak, yung king of Moab, na magsabi ng mga curses sa mga Israelita. So sinabi niya, inutusan niya si Balaam, mag-pronounce ka ng mga curse sa mga Israelita dahil para matalo na namin, dahil hindi naman namin ma-defeat at natatakot na sila. Pero, imbes na curse ang sabihin ni Balaam, 3 beses niyang blines ang Israel. So galit na galit si Balak. Sinabi ko, i-curse mo bakit blines mo? So, galit na galit. So, ito yung response ni Balaam. In Numbers 24, 12 to 13. And Balaam said to Balak, did I not tell your messengers whom you sent me? If Balak should give me his house full of silver and gold, I would not be able to go beyond the word of the Lord, to do either good or bad of my own will.
But what the Lord speaks, that I will speak. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun lamang ang sasabihin ko. Sabi ni Balaam, kung sinabi ni Lord ay mag-speak ako ng blessing, ay ko pwedeng baguhin yun. So, ang sinasabi ni Balaam, hindi ko kasi ito salita. Salita ng Diyos, yung namutawi, yung lumalabas sa aking bibig, at hindi ko ito mapipigilan. So, ito po yung pinupunto ni Peter, na yung mga prophets na sumulat in the Old Testament, hindi galing sa kanilang salita yun, kundi galing mismo sa salita ng Diyos. At hindi ito yung kanilang interpretation, pero kung ano yung sinabi ng Panginoon. So, to grow in our precious faith, we must keep filling our minds with God's truth. Because if we keep on declaring with our mouths yung truth about God's Word, nagiging totoo po sa ating buhay, nagiging kakabit na sa atin siya, na-absorb ito ng ating utak. At ito na po yung tatakbo sa ating sistema. Because God's truth enables us to see. Pag ito'y nasa sistema natin, makikita na natin yung mga bagay na naisipakita sa atin ng Panginoon. In verse 19, we also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. So, ina-affirm ni Peter in verse 19, dun sa first part, yung Old Testament, na yung Old Testament prophecy was fulfilled in Jesus. Pero yung second half ng verse, sinasabi niya, pay attention doon sa sinasabi kong mga prophecy, katotohanan. Dahil ito ay magiging light. God's Word is like a shining lamp in a dark place. It is like a lamp shining in a dark place. Kung gusto po nating makakita ng maliwanag sa ating path, pag tayo naglalakad sa dilim, kailangan po natin ng flashlight, ng ilaw, para po mag-illuminate. Si Lali at si Tepi po, mahilig po sila magpatay ng ilaw sa gabi kasi magagawan po sila dun sa cellphone na may flashlight. Pero, nag-away po sila kasi gusto nung isa, siya yung may hawak. Kasi pag ikaw yung may hawak, ikaw yung may control kung saan mo papupuntahin ang ilaw at saan ka ililit ng ilaw. So gusto natin, ayaw natin na madilim. Hindi ko po alam kung meron taong dito na gusto ng madilim, pero ako ayaw po na madilim. Gusto ko po nakikita yung aking dinadaanan. At ito po yung sinasabi ni Peter. Yung Word of God is a light shining in a dark place. So kung hindi po natin alam yung next sa mangyayari sa ating buhay, we need God's Word to illuminate, to shine, so that makita natin yung ating dadaanan. God's Word is a light for each one of our paths. And it is our job to keep that light on. Para po tayo makapaglakad at para po makita natin kung saan po tayo patutungo. Tanong po ulit, gaano po nga katagal para malimutan natin ang 50% ng information na na-receive natin? Wow, very good. 1 hour. So within 1 hour, hindi pa naman po ako naka 1 hour. Malapit na po. So ibig sabihin po, 50% ng aking mga sinabi ay marahil po ay nakalimutan nyo. Kaya po yung iba ay nagno-notes para po mabalikan. Pwede nyo naman po itong balikan sa ating pong YouTube and Facebook. So, 50%. Pero mamaya po, pagkalipas po na isang araw, 70% na po. Nakalimutan nyo na po yung mga nasabi ko pong madaming points.
Okay lang po yun kasi natural naman po yun at may babalikan naman po tayo sa YouTube. Pero, gusto ko lang po kahit yung 10% ay maalala po natin that you need to fill your mind every day with God's truth. Yun lang po. Ang maalala natin, fill your mind every day with God's truth. Kayo naman po nakakaalam how to do it, kung paano nyo po ito magagawa dahil kayo po yung may diskarte. Kayo po yung nakakaalam ng mga pagpapaalala na pwede ninyong gawin sa inyong sarili. Pero ang admonition ni Peter is that we fill our mind with God's truth. Huwag po nating hayaan na ma-pollute ng mga fake news ang ating utak. First and foremost, ang ilagay natin sa ating utak ay ang Word of God. Alam natin that it will be light to our path. Every day, meron tayong guidance na nagmumula sa Panginoon if we fill our mind with God's truth. And kung gusto po natin na makikita yung path doon sa dark place, kailangan po natin ng Word of God. At isipin po natin, pagpuno po ng isip, pagpuno po yung isip natin ng salita ng Diyos, mag-illuminate na lang po tayo, magliliwanag na lamang po tayo. How? Sa pamagitan ng ating salita, lahat ng sasabihin mo ay seasoned with salt. Lahat ng gagawin mo, kaakibat yung Word of God. Kilos mo, kaakibat ang salita ng Diyos. Imagine po kung lahat tayo ay nag-i-illuminate. Lahat po tayo ay may ilaw. Di ma-overpower po natin ang darkness. Yung darkness na meron ng mundong ito, ma-overpower po natin because we are shining, because we illuminate God's Word in our lives. So nawa, ito po yung maging desire natin to fill our minds with God's Word so that we will shine. At lahat po ng ating ikikilos, lahat po ng ating sasabihin, lahat po ng ating gagawin, ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So let's fill our mind with God's truth. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, for your message this morning. Salamat po because you remind us, Lord, kung ano po ang mga essential sa amin pong buhay. And that is God's Word. That is your Word, O God. And help us, Lord, to live every day na napapaalala po, hindi lamang po sa aming utak, but na itatanim po sa aming puso ang salita ng Diyos. Because we know na kung ito po ay nasa puso namin, it will just illuminate, we will shine, and we will be able to be witnesses for your kingdom. Help us, O God. Dalangin po namin na lahat po, Panginoon, ng aming mga naririnig na salita, huwag niyo pong hayaan na manakaw po ito ng kaaway at manatili po ito sa aming mga puso't isip because we know that it will be very beneficial for us at nais niyo po na matanggap po namin that we may be able to see things beyond our imagination, beyond po doon sa physical realm, but we may be able to see through doon po sa spiritual eyes namin ang inyong kaluwalhatian, ang inyong kagandahan, ang inyong mga planuhin para sa amin. We thank you, Lord. At sino man po ang mga taong nangangailangan, Panginoon, ng inyong paghipo sa araw na ito, Lord, we believe that you are touching each and every one. We remember Portia. We thank you, Lord, for your protection upon her, kay baby Theodore. And we pray, Lord, ang complete, speedy recovery for them. We also remember Sister Violi sa kanya pong naisin at Lord, we believe, Lord, na
Lahat po, Panginoon, ng kanyang panalangin ay tinugon mo, Panginoon. At another testimony of your miracle sa kanya pong biopsy, Panginoon. Maraming salamat po for this morning. Lahat po ng mga nababagabag sa kanilang puso at isip, Lord, remind them of your promises na nanggagaling sa inyong salita. We thank you, we bless you, we love you. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.